VP Sara Duterte's comment regarding the Prime Water probe. Sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Hi, Yusek. Morning po. Ma'am, first po on VP Sara Duterte's comment regarding the Prime Water probe. Sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion nakuha findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters, tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng Prime Water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang Prime Waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po na sana natin, kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Yusek, we have a follow-up question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Mamingi lang po ng details dun sa investigation. Which agency will investigate Prime Water at kailan po ito magsisimula? Nag-start na po. Ngayong araw na to. Ang luwa. We have another follow-up question from Maris Umali, GMA7. Ma'am, sabi niyo po kanina, marami ang umiiyak tungkol dun sa mga complaints nga po na to. So, pwede niyo po bang mabanggit sa amin what specific complaints trigger the DTI's, this investigation particularly, and how widespread? At kung sakasakali, ma'am, na the findings confirm the lapses, ano pong sanctions ang pwedeng kaharapin ng Prime Water or other providers, if ever? Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, mayroon 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Kung ano man po ang maaari mangyari dito, saka po na lang namin kayo bibigyan ng update. Kung ano pong sanction? Bibigyan po natin muna kayo ng update. Titignan po muna natin kung ano po ang nasa loob nito at anong
kung ano man po ang natatago or kailangan maimbestigang mabuti, ipagbibigay alam po namin sa inyo kapag nagkaroon na po kami ng mga detalye. Ma'am, we have another question from Tristan Nodalo, Newswatch. Hi, Yusek. On another topic naman po, just yesterday, the defense team of former President Rodrigo Duterte formally asked the ICC pretrial chamber to dismiss or drop the case against the former president, citing lack of jurisdiction and legal basis. And may sinabi rin po sila doon sa kanilang letter na meron daw pong supposed letter from President Marcos stating his administration would not assist the court. Can the Palace confirm if such letters exist na hindi raw po makikipag-cooperate yung Marcos admin sa ICC? Isa po yung kasi sa binanggit nung defense team doon sa pag-ask nila na ma-drop yung charges against the former president. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. With regard to the letter, wala po ako sa ngayon, kung meron man, patungkol sa letter na yan. Ang letter po ba ay sinasabing hindi makikialam ang Marcos administration sa gagawin ng ICC? Kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Pero hindi po worried ang Palace, for example, that those statements of not cooperating with the ICC would weaken the charges against the president, a former president? It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po, as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Thank you po. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, sabi po ni Vice President Sara Duterte, impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD, at hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong maibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Next question. Next question, Jinky Baticados, IBC 13. Good morning, ma'am. Ma'am, yesterday po, the President announced about the reduce ng SSS and calamity loans po, ma'am, no? Sa interest rate po nila, and it will be effective po on July. So, may you please expound further on this po, ma'am, and what does it mean for current and future borrowers? Napakagandang pong balita niyan. Ito po ang nais po kasi ng Pangulo sa programang ito ay magkaroon po talaga ng poverty reduction. Kapag ka po nalaman natin na yung interest po ay bababa para sa mga kababayan natin na may kasalukuyang utang sa SSS, maganda pong balita yan. Para po kahit po yung kanilang kinikita o yung kanilang konting savings para maibayad ay mababawasan yung kanilang pagbabayad sa kanilang mga utang dahil liliit po ang interest. So, yun po yung nais ng ating Pangulo at ito po ay para sa mga taong bayan para po kahit pa paano maibsan ang kanilang kahirapan o nararamdamang kahirapan sa kasalukuyan. Kaya muli sasabihin natin, hindi po talaga kulay itim ang bansa. Yusek also po, kahapon din, in-announce po din niya sa wage board, no, he actually gave directive na dapat they have to review further the minimum wage in the respective areas po. May timeline pong binigay ang Pangulo sa kanila? Okay, sa kasulukuyan po, dapat po na malaman din po ng ating mga kababayan na lahat po ng region natupad po ang utos ng Pangulo na taasan po ang salary or minimum wage through a regional tripartite board. Nabigyan po ito for the whole 2025, nabigyan po na taasan po. At ngayon sa kasalukuyan, pag-aaralan muli para naman sa susunod na taon. Opo, ganun po 'yon. So para po ito sa mga manggagawang Pilipino po.
Yusek, we have a follow-up question from Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Follow-up lang po. Ilang mga mamabatas po kasi nananawagan na kay Pangulong Marcos na sertipikahan na po daw urgent ang wage hike bill. Ano po ang reaksyon ng Malacanang sa panawagan na sertipikahan po na urgent ang wage hike bill? Opo, ganito po yan. Kailangan po natin lahat alamin. Ito po ayon din sa Pangulo, lahat ng stakeholders dapat po makausap, malaman ano po yung maaaring magandang idulot, positibo, negatibo. So lahat po ng stakeholders kailangan kausapin kung kakayanin din po ba ng mga employers at kung ano yung nararapat sa mga manggagawa. So sa ngayon po ay dapat pag-usapan lahat-lahat po yan. Pero kung ano po yung makakaya ng Pangulo sa kanyang pag-uutos, katulad ng sinabi po natin, sa pamamagitan po ng DOLE, ibibigay po natin sa mamamayan. Hindi nga lang po siguro ganon kalaki katulad ng hinihingi ng iba mga kababayan natin. But at least po, gumagawa po ang Pangulo sa abot na makakaya na maibibigay para sa taong bayan at mga manggagawa. Lastly po, Yusek, ang labor group po ay nananawagan din na ng parang meeting with the President. Bukas po ba ang Malacanang na makipag-usap sa mga labor groups? Thank you. Ang Pangulo po ay laging bukas sa anuman pong diskusyon para po sa ikabubuti ng mga manggagawa. At hindi po yan sinasara yung pintuan. Kailangan lang din po siguro natin na masabi sa Pangulo kung papaano, kailan, para po magkaroon sila ng magandang pag-uusap. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon naglabas ng statement si President Marcos regarding the suspension of Governor Gwen Garcia sa Cebu. How should we interpret the President's position on the suspension of Governor Gwen, considering po na she is a close ally of the administration and also the leader of the very powerful One Cebu Party? Okay, maliwanag din po ang sinabi ng ating Pangulo. Dapat pong paigtingin ang rule of law, patibayin ang due process. Wala dapat umaabuso sa anumang kapangyarihan, maging sino ka man. So susunod po tayo kung anong sinasabi ng batas at kung ano po ang procedure na dapat gawin. Siguro maaari po itong i-avail ni Governor Gwen Garcia at kung ito naman po ay naaayon sa batas, dapat punto pa rin. So ano po ba yung pananaw ng Pangulo tungkol dito sa suspension niya? Does he believe that the suspension was politically motivated and that the Ombudsman did not follow the rule of law? Ang pananaw po ng Pangulo ay laging kung ano ang dapat sa batas. Hindi po natin gagamitin yung excuse ng pamumulitika. Maaari siguro na may mga issues patungkol sa pamumulitika, but still ang Pangulo, ang gusto lamang po niya ay masunod kung ano sinasabi ng batas. Do we expect any intervention po from Malacanang? Hindi po gagawin ng Pangulo yan. Salamat po. Next question, Gilbert Perdes, DWIZ. Good morning po, Yusek. Nasa alert level 3 pa rin po yung Bulkang Kanlaon at habang papalapit po yung eleksyon, ano pong paghahandang ginagawa yung pamahalaan para matiyak po yung kaligtasan ng mga botante at ng mga election personnel ho natin, particular po doon sa mga apektadong komunidad? Opo, nagkaroon po ng MOA patungkol po dito sa pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. Ang sabi po sa MOA ay pag-iigtingin po ang kanilang pagsiservisyo para masiguro po ang kaligtasan at ng mga kababayan natin at matuloy po ang sinasabing eleksyon sa darating na May 12. At ito po ang sinabi mismo ni Yusek Ariel Nepomuceno ng OCD, ng Office of the Civil Defense. And I quote, "The vote of every citizen is vital. Even during calamities, we cannot allow voting to be hindered." End quote. So, yun nga din po, pinagtibay din po at nagpumirma po ang Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order creating National Task Force for Kanlaon. So, this order formalizes the entire effort to manage risk and respond effectively. Yan po ay nabanggit po ng Office of the Civil Defense. So, hindi po pababayaan yung mga kababayan po natin na naapektuhan ng pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon at saka ng Bulusan para hindi po maituloy ang pagboto. Okay.
follow up lang po. Meron po bang mga emergency voting centers para po doon sa yung mga personnel ho na tumutugon sa mga disaster efforts po ng pamahalaan? Para po halimbawa mauna silang bumoto o kaya may particular silang lugar na pupuntahan po para makaboto? Opo, ginagarantiyahan po na magkakaroon ng plano para sa evacuation ng polling precincts, pagkakaroon po ng incident command post sa eleksyon at ang pag-explore po para ma-deputize ang OCD personnel para makasuporta sa election security sa mga high-risk areas. Follow-up question, Vance Fernandez. Ma'am, on Governor Gwen, regarding dun sa kanyang pagmamatigas na ayaw niyang bumaba sa pwesto, papayuhan kaya ito ni Pangulong Ferdinand Marcos? Maliwanag nga po, sinabi ni Pangulong Marcos, dapat sundin ang batas. So kung ano po inaayon sa batas, yun din po ang dapat sundin, walang dapat umabuso. Wala po tayo sinasabi kung ang umabuso ay yung ombudsman o si Governor Gwen Garcia. Kung ano po nasasaad sa batas, kung may depensa naman po si Governor Gwen Garcia at sinasabi na hindi dapat magpatupad ng suspension sa loob ng 90 days during the election period, kung yun po ang nasasabi ng batas, yun po yung sundin. Thank you, ma'am. Bago po tayo magtapos, bilang update sa inisyatibo ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay ng libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Umabot sa higit 1.2 million commuters ang nakinabang sa unang araw ng Labor Day bilang sakay noong April 30. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ito ay isang pagbibigay pugay sa mga manggagawa at sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya. At